wasallam. Kahit isang bagay hindi ko kayang itulong sa inyo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Bani Abdul Muttalib, o kayong mga angkan ni Abdul Muttalib, kanyang lolo, la ugni ankum min Allahi shay'a, katotohanan ay hindi ko kayo kayang tulungan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala ni isang bagay. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, sabi niya sa kanyang tito, o ikaw Abbas ibn Abdul Muttalib, la ugni anka min Allah shay'a, hindi kita kayang tulungan sa araw ng paghukom ng isang bagay lang. Ibig sabihin, ang hadith na ito nang bumaba kay Propeta sallallahu alaihi wasallam ang wa'andir ashiratakal aqrabin, iparating mo na, o Muhammad, ang babala, ang mga kapahayagan, magda'wa ka na sa iyong mga kamag-anakan. Ito ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kamag-anak, sa mga Quraysh, sa mga anak ni Abdul Muttalib, sa kanyang tito mismo na si Abbas. Sabi niya, magtrabaho kayo, bilhin ninyo ang sarili ninyo mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito'y patalinghagang salita na nangangahulugang gumawa kayo ng mga amal saleh na makakatulong sa inyo sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ako ay walang kayang tulong na maibibigay sa inyo. At kahit ang kanyang mismong anak ay sinabihan niya ng ganito, si Fatima radiyallahu ta'ala anha, sabi niya, ya Fatima, i'mali, magtrabaho ka, fa inni la ugni anki min Allahi shay'a, sapagkat katotohanan hindi kita kayang tulungan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala ni isang bagay. So, anak niya ito, pinakamahal na anak niya para sa puso niya, si Fatima radiyallahu ta'ala anha. Subalit kanyang inutusan na magtrabaho ka para sa sarili mo, gumawa ka ng mabuting gawa para sa sarili mo, sapagkat hindi kita kayang tulungan sa harap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po ay kabilang sa mga aral na mapulot natin. Kahit gaano kalapit ang tao sa atin, hindi natin sila kayang tulungan sa araw ng paghukom. Panglima, al-hadar min suhbatil ashrar. Mapulot din po nating aral sa hadith na tinalakay natin ay ang pag-iwas sa mga kasamahang masasama. Iwas sa mga kaibigan masasama. Pafil hadith, sapagkat sa hadith na ito, ang mga kaibigan ng tito niya na si Abu Talib, si Abu Jahal, nandun sa tabi niya, siya ay naghihingalo. Si Abdullah ibn Abi Umayyah, ibn al-Mughira, nandun sa tabi ni Abu Talib. Ito ay mga close friend, malalapit na kaibigan ni Abu Talib. Subalit sila ay mga mushrik. Ang dalawang kaibigan na ito na malapit kay Abu Talib ay sila ang naging dahilan upang mamatay sa shirk si Abu Talib, dahil hindi nila ito tinigilan na sabihin, ibulong sa kanya, mahiya ka sa sarili mo na ikaw ay sasama kay Muhammad, iiwanan mo ang pananampalataya ng iyong ama. Mapapulot nating aral dito ang pag-iwas, pagpili sa mga kaibigan at iwasan ang mga masasamang kaibigan, sapagkat dadalhin ka nila sa kapahamakan. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم عن اختيار الجليس الصالح. At ang propeta sallallahu alaihi wasallam, hinimok niya tayo na pumili ng kaibigan mabuti. Bawat isa sa atin, piliin ang kanyang kaibigan. Kanyang sinabi, ar-rajulu ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Ang tao ay nakabase ang kanyang paninindigan, ang kanyang relihiyon sa kanyang kaibigan. Kaya bawat isa sa inyo, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, tingnan niya kung sino ang kanyang kaibigan. Dahil tiyak na ikaw ay mahihila ng relihiyon ng iyong kaibigan. Halimbawa, ikaw ay mabuti, siya ay masama, nagkaibigan kayo, kung hindi ikaw ang makakahila sa kanya sa kabutihan, ikaw ang mahihila niya doon sa kasamaan. Kaya ang bawat isa sa inyo ay nasa kanyang kaibigan, nakabase ang kanyang pananampalataya, ang kanyang relihiyon. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, falyanzur, tingnan ng bawat isa sa inyo kung sino ang kanyang, o piliin ng bawat isa sa inyo kung sino ang kanyang magiging kaibigan. Gaya ho ng sinabi ng syair, anil mar'i la tasal wasal an qarini.
Ang tao ay huwag mong tanungin kung sino siya. Subalit, itanong mo kung sino ang mga kasama niya. Sino ang mga kaibigan niya. Fakullu qarinin bil muqarini yaqtadi, sapagkat sabi ng syair na ito, bawat isang kaibigan sa kanyang kaibigan ay ibig sabihin, yaqtadi, ginagaya ng bawat isa ang kanyang kaibigan. Sa bawat magkaibigan ay ginagaya niya, hawaan ng kaugalihan. Ginagaya niya ang kanyang kaibigan. So ito po mga aral na mapulot natin dito sa paksang ito na ating tinalakay. Hadith na ito ni Bukhari at Muslim, hadith ni Sa'id ibn Musayyib radiyallahu ta'ala anhu, na ayon sa kanyang ama, noong pumanaw si Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu, kung paano nalungkot ang propeta sallallahu alaihi wasallam, kung saan sumama si Abu Talib at kanyang tito, at kung paano pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa paghingi ng kapatawaran para sa kanyang tito. So ito po ang mga aral na ating mapulot sa hapong ito. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na naway nakapulot tayo ng aral sa ating tinalakay. Naway mayroong aral na naituro sa atin ang hadith na ito at mga ayat na ating binanggit. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na may sa buhay natin ang anumang kaalaman na ating natututunan, at naway gantimpalaan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga gawain mabuti, sa ating pag-aaral, patawarin ang ating mga kasalanan. Hanggang dito na lamang po muna, at bigyan ko lang po ng linaw yung nababan nito kanina. Hanggang dito sa mga magulang natin kung sila mamamatay. Namatay sila sa ship. Kasi ginagawa silang ship. Dahil po sa hadis ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam ta'amaluhu illa bisalat." So paano nawawala ng visa yung hadis na yun? Nawawala ng visa. okay, nakuha ko yung tanong. Yun na? Yun lang? Yun lang po. Na ikaw bibigyan ko ng regalo. So, ang tanong ng kapatid natin, kahit doon sa aya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi bagay sa isang nabi, kahit ang propeta ay pinagbawalan, maging sa mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay pinagbabawalan, ay panalangin nila, ay hiling ng kapatawaran, ang sino mang namatay sa pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, kahit pa sila ay mga kamag-anakan, malalapit sa buhay. Karaan ng maging malinaw sa kanila na sila ay mananahan sa impyerno. Ito po ay tumutukoy sa mga tao na kung saan ay namatay sa shirk. Ang shirk na tinutukoy rito ay yung shirk akbar. Yung shirk na nagpalabas sa kanila sa pananampalatayang Islam. Gaya ng pagsamba, pagkilala ng Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, o pag-aalay ng anumang uri ng pagsamba maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, pakikipagkaibigan sa mga jinn at iaalay mo sa kanila ang halimbawa kakatay ka ng manok, iaalay mo sa kanila ang pagkatay na ito. Itong mga ganitong uri ng shirk, mga matatawag na shirkun akbar, sa pamamagitan ng pagmamahal, shirkul mahabba. Ano yung pagmamahal na yan? Yung mamahalin mo ang nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala higit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano man ang ipag-uutos sa iyo ay susundin mo dahil mahal mo siya. Shirkut ta'a, sa pamamagitan ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod. Pag sinabi ng isang tao, ito ay halal, kahit haram yan at alam mo haram, sinunod mo dahil sinabi niya. Kagaya ng mga pari, mga ministro, mga ngaral na kung saan pinalitan nila kung ano yung halal, kung ano yung haram ay inihalal nila, kung ano yung halal o haram ay inihalal nila. Kung ano yung haram, inihalal nila, kung ano yung halal ay iniharam nila. So kapag sinunod mo ito ay matatawag na shirkut ta'a at shirkut du'a, shirkut da'wa, shirkul mas'ala, pag tatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pananalangin. Pupunta ka sa puntod ng isang wali
manalangin ka sa kanya, iikutin mo siya. Ha? Magano ka ng niyog doon, tapos may mga itlog, ha? Mag-alay ka doon sa puntod ng isang wali na ito. Ito'y shirkun akbar. Yung mga tampat, yung pahalagaan ng mga tampat, iikutin, tatawag ka doon, magdudua ka sa kanila dahil mararangal ng mga tao, mga awliya, mga salih. Yan ay shirkun akbar. Kapag namatay ka sa ganitong uri ng shirk, dahil kapag sinabi natin shirkun akbar, inilabas ka na sa Islam, hindi ka na Muslim. Ito ay shirkun da'wa at iba pang mga shirkun akbar, mga major shirk na kung saan inilalabas niya ang tao sa bakuran ng Islam. Ito ang tinutukoy dito sa ayat. Kung shirk asghar, halimbawa tatay mo, nanay mo gumagawa ng maliliit na shirk, kagaya ng shirkun khafi. Halimbawa, bawat isa sa atin, ito ang pinangambahan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang pinakakinatatakutan ko para sa inyo, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ay ang shirk khafi. Ang shirk, pagtatambal na nakalingit, nakatago, nakakubli. Ano yun? Ang hariya, pakitang tao. So kung ganitong mga uri ng shirk, matatawag na shirkun asghar, Alam ko yun, Ria. ay Paepan. pag namatay ang tao sa ganitong uri ng shirk, hindi siya nakalabas sa bakuran ng Islam, hindi ibig sabihin na bawal na ipagdua mo siya sa Allah. Sabihin, namatay siya na Muslim pa rin siya. Subalit, may bahid na shirk ang kanyang mga gawa. Kagaya ng shirkun asghar, manunumpa ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, manunumpa ka sa iba, sasabihin mo, isinusumpa ko sa bato na ito. Isinusumpa ko sa bundok ng tawi-tawi. Hindi ako ang gumawa niya. So ito yung mga shirk asghar. Subalit mananatili ka pa rin Muslim. Ibig sabihin, nasa bakuran ka pa rin ng Islam. Pero gumawa ka ng shirk asghar na ito ay daan patungo sa shirkun akbar. Kagaya ng sabihin mo, naku, kung hindi lang ako, Itaga mo sa, ay namatay ka na. itaga mo sa noo mo. Kung hindi lang ako, namatay ka na. Ito ay mga shirkun asghar. Halimbawa, ang paniniwala mo, hindi ka pwede bumili ng asin sa gabi dahil may mga masasamang mangyari. Pinangungunahan mo ang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay shirk asghar. Hindi ka pwede magwalis sa gabi dahil may masamang mangyari. Hindi ka pwede magdala ng unan sa labas ng bahay sa gabi dahil may mga pamahiin na kung saan ito ay labag sa katuruan ng tauhid, pagtitiwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So itong mga gawain na ganito ay matatawag na shirkun asghar, hindi kayo nilalabas sa Islam, hindi nangangahulugan pag namatay ka na ginagawa mo ito ay wala ka ng karapatan sa magulang. Ang binanggit ng kapatid natin kapag namatay, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang isa sa inyo ay putol na ang lahat ng ugnayan niya sa mundong ito, maliban sa tatlo, ang anak niyang salih, isa roon, na magdudua para sa kanya. So sabi niya, bakit hindi pwedeng ipagdua ang magulang samantala kayamanan ng magulang yun, hindi napuputol yung ugnayan ng magulang sa kanyang anak na pinalaki sa ibadah, nagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ta'a. Yun ay kung ang magulang mong namatay ay namatay sa shirk na maliliit na shirk. Kung siya ay namatay sa shirkun akbar, ito yung sinabi ng aya na hindi nababagay kahit sa propeta, kahit sa kaninong mga naniniwala sa Allah na sila ay ipanalangin ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. So malinaw siguro yung sagot. Naibigyan na Tayo. mamaya sa kanila. Exactly. Ito ng regalo mo, Stas. Ito yung nakasagot. Ha? Ikaw yung nakasagot. Oh, ako yung nakasagot, ako ang kukuha ng regalo. Ano ba ang pagbisita ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kubur ng nanay niya na napaiyak siya doon? Nakapasok ba sa paraiso ang nanay niya? May nakikinig. Kaya nga siya naiiyak dahil alam niya namatay ang nanay niya sa millat Abdul Muttalib, millat Jahiliya. Relihiyon ng pagiging ignorante, pagkilala sa mga ribulto, pagsamba sa mga ribulto. So kaya nga siya naiiyak dahil hindi niya naabutan ang mensahe ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanong, nakapasok ba ng paraiso ang nanay niya at saka tatay niya? Dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tatay niya namatay nung siya ay 4 na buwan pa lamang sanggol sa sinapupunan ng kanyang nanay.
4 na buwan pa lamang yung pinagbubuntis ang propeta sallallahu alaihi wasallam, o 6 na buwan, namatay na ang kanyang tatay, si Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ang kanyang nanay namatay noong siya ay 6 na taon. 6 na taong gulang si propeta sallallahu alaihi wasallam, namatay ang kanyang nanay. Siya ay ulila. So, naging propeta sallallahu alaihi wasallam sa edad na 40 gulang. Hindi nila naabutan yung pagiging propeta ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makapasok ba sila sa Jannah? Sabi ng mga ulama, ang mga taong hindi nila naabutan ang mensahe ng Islam, sila ay susubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Mayroong sariling, paglilitis na gagawin para sa kanila. Mga taong hindi nakarating, hindi nila narinig ang Islam. Yung mga nakatira sa mga remote area na kahit katagang Islam ay hindi niya narinig. Kaya sila ay nasa ligaw na pamamaraan. Pag sila'y namatay ng ganoong pamumuhay, kagaya ng mga magulang ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, sa araw ng pagkabuhay ng muli, mayroong espesyal na paglilitis gagawin sa kanila. Susubukin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ibang nabanggit ay sasabihin sa kanila ng Allah, tumalon kayo, pumunta kayo sa apoy na ito. Kung sila'y sumunod, nangangahulugan, naniniwala sila sa Allah. Kung ayaw nilang sumunod, nangangahulugan dito sa mundo, ay hindi rin sila maniniwala sa Allah. Allahu a'lam. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Lahat ng bagay alam ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pa nangyari, alam na niya yan. Pero dahil sa pagiging makatarungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay lilitisin. Lilitisin sa kung ano yung status ng buhay na kanilang ipinamumuhay dito sa mundo. Kung hindi nila narinig ang pananampalataya nila. Yun po ang sagot doon sa tanong ng kapatid. Pag sakali ang pinadalo sa kubo, ano ba yung mga dapat gawin mo na hindi tayo papalabas sa Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ano ba? Kung ang pinadalo sa kubo po, ano ba ang dapat gawin na hindi labag din sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi yun nga yung sabi kanina, may dumadalo na nagbibiyak na niyo. Okay. So, sabi niya, kung ako ay dadalo sa kubur ko, so, paano madalo mo yung kubur mo? Yung puntod mo, paano mo dadalawin ang puntod mo? Ibig sabihin, kung ikaw ay dadalo sa mga puntod, ang mga kaugalihan dyan ay tinuro sa atin, magbati ka ng salam. Assalamualaikum ahla daril mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, ghafarallahu lana wa lakum, ila akhiri doa na ito na bibigkasin mo kapag papasok ka sa mga simenteryo, sa mga libingan. Batiin mo sila ng kapayapaan. Salam. Anong dapat na gagawin doon? Unang-una, itong pagdalo sa libingan, ipinahintulot lang ito sa mga kalalakihan. Sa babae, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Fazuruha fa innaha tudhakkirukumul maut." Dalawin ninyo ang mga puntod sapagkat ito ay nagbibigay paalaala sa inyo ng kamatayan. Ito ay para lang sa mga kalalakihan. Ang babae hindi ipinahintulot sa kanila na dumalaw sila sa mga puntod. So kung ikaw lalaki, dadalo ka ron, magsalam ka sa mga patay na ito, at ipanalangin mo sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, at pumulot ka ng aral. Gaya ng sinabi sa hadith na ang libingan ay nagpapaalala ng kamatayan. Pumulot ka ng aral na isa sa mga araw na ito, magiging kasama mo na rin sila. Ibig sabihin, mamamatay ka rin. So ito ang mga adat dito, hindi pwedeng magbasa ka ng Quran doon, hindi pwedeng magsambayan ka doon sa puntod, hindi pwedeng magdua ka doon sa namatay, humingi ka sa kanya, o mag-alay ka ng pagkain, magsindi ka ng kandila, kung ano-ano pa, simentaduhan mo yung libingan, sisimentuhin mo, gagawan mo ng bubong. Lahat ng ito ay nasa madda o nasa topic ng ng pagdalo sa libingan. Inshallah, sa ibang araw na lang natin talakayin.